SRP Seaside, SM Seaside Kabedor. Ito ang view ng SRP dito banda sa SM Seaside mga kabedor. Napaka bagong ano dito, bagong palto ang kalsada. Talaga binawasan talaga dito ang daanan. So kita niyo yan sa gilid kabedor, ang SM Seaside. Ito banda dito kabedor, mata-traffic pa rin to. Bangko. Mamaya traffic na yan. Ngayon alas 6 pa eh. Mamaya yan, wala na. Gabi traffic dito. So ito ang view mga kabedor sa SRP. So binibidyo na naman natin para naman may ma-upload ang biyahedor kasi ilang days tayo walang biyahe. Daming ano dito sa SRP mga kabedor, daming mga ilaw. Paggabi maliwanag to dito. Dikit-dikit yung ano, street light nila. Makasabi na lang tayo sana oh. Marami ng ano dito kabedor sa SRP, marami ng mga building. Good morning, let's go! Punta tayo ng Negros Oriental mga kabedor. Na naman tayo. Nandito pa tayo ngayon sa SRP. So papunta tayo ng Santander Liloan. Mga 4 to 5 hours ang takbo natin. Pagkano kasi mga daan dyan, napaka-akitib ng mga daan dyan, mga pangil-pangilid. Kailan kaya ma-4 lanes ang mga daan dyan papuntang south. Meron namang ginagawa pero ang tagal na tapos. Di gaya ng ibang probinsya nga wala na, tapos na. Dito lang, ewan po sa lahat ng probinsya na puntahan ko magkabay ito, itong probinsya Cebu lang talagang napaka ano ng mga daan. Punta doon sa Santander, ikot papuntang Inatilan, kita nyo daan. Mayroong ginagawa pero ang tagal. Kaya nagtitiis pa rin yung mga motorista sa tolls na napaka-kitib, no? Papuntang Badyan, kita nyo na napakaliit ng mga daan dyan. Kailan kaya? Bakit hindi sila kagaya sa ibang probinsya gaya ng Iloilo, Negros, Capiz, Aklan, Antique? Ang ganda ng mga daan. Bakit ang Cebu, the richest province of the Philippines, bakit ganyan? Ay ang yaw-yaw ng umaga pa yun ang biyahedor.